Pitos pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo nung araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang ang apelyido nyo. Lolo nyo, tatay nyo, kapatid nyo, pinsan nyo, kayo-kayo ang nagnanakaw mula noon hanggang ngayon sa gobyerno. Ang kakapal ng mukha nyo. Ako po yung nanawagan sa... Sayang mga pre makapal daw po ang mukha ng pamilyang Marcos. Sino ba yung makapal yung mukha na sinasabihan nito? Diba? O simula kay Romualdez, PBBM. Si Romualdez kasi nadadawit sa issue. Pero teka lang. Ang Pangulo, ang mga anak ni PBBM, First Lady, bakit mo isasali dyan? Diba? Pitos ka pa lang, nagnanakaw na sila? Bakit bakit absuelto si Marcos Sr. sa kanyang kaso noon? Tsaka teka lang, ito pa, kung talagang may kaso yung magnanakaw yung mga yan, bakit malaya? Si PBBM nung senador pa, bakit di yung sinampahan ng kaso? Bakit malaya? Nung naging presidente na, pinag-initan nyo na. Ano ba yan Ano ba yung gusto mong palabasin? Na masama yung mga Marcos. Diba? Hayaan nyo muna. Oo, hayaan nyo muna kasi maganda naman yung ginagawa ni PBBM ngayon Di ba kayo makapag-antay? Atat ka, Bayani? Balita ko si Bayani, nagpo-promote ba ito ng sugal, si Bayani? Kasi may ads ito na, hindi siya siguro nagpo-promote, pero meron siyang ads about sa sugal. Meron siyang ads about sa sugal. May nakita po ako. Pero kasi ngayong panahon ni Digong, unti-unti na pong nawawala yung sugal na yan. Pero nung panahon po ni Digong, sagana po ang mga tao sa pagpo-promote ng sugal, may mga ads, at yung mukha ni Bayani. I think meron Ano sa tingin niyo mga pre? Paki-confirm nga. Di umano. Si Bayani kasi ay, may nakita akong video niya. Wait lang na nagpo-promote siya ng sugal. Diba? Meron siyang video ganun Ads. Okay? Pero, anyway, hindi naman yun yung topic natin. Ano bang gustong palabasin itong taong ito, mga pre? Simple lang naman, na maging masama ulit ang mga Marcos sa paningin ng mga Pilipino ngayon. Diba? Tama ako, diba? So, anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. At syempre, may TikTok, may Facebook tayo, and magsuportahan po tayo dyan, mga pre. Ayan ayan ba, mga bagong subscribers, maraming salamat po Bago po tayo dyan kay Bayani, dito po muna tayo kay Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte, umamin na. Sara, umamin na wala siyang alam, kaya alam na kung bakit ano ba to? Kung bakit 22 classroom nagawa. Ayan. So, umamin na po si Sara Duterte. Kasalanan po pala ni Sara Duterte kung bakit 22 classrooms lang yung nagawa ngayong taon na to. Di umano 22 classrooms lang. Yun naman yung pinagpipilitan ng mga DDS Diba? So, ito po. Saan na ba yun? Ba't nag-blackout ito? Wait lang wait lang. Ayusin natin. Yan. Kasalan. Ito bakit
nyo isisisi kay PBBM? Si Sara yung nakatutok dyan noon. Ha? Si Sara Duterte, kaya ito nga, umamin na siya, oh. Oh. Ayan, ha? Panoorin po natin ang video ito, mga pre, ha? Oh, bago tayo magtuloy doon kay Bayani Agbayani. Oh, Agbayani ba apelyido nun? Wala nang kita sa ano, sa pag-artista, kaya banat-banat na lang sa mga politiko. Then, nagtatanong lang ako, ha? Baka seryosohin nyo. Ah. Tuloy po natin ito. I felt guilty kasi alam ko ako yung isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Kaya naman pala 22 classrooms lang, di umano yung nagawa. Dahil walang alam si Sara Duterte. Oo, diba? Eh kung may alam lang sana yan, hindi sana napababayaan yung education. Tuloy-tuloy sana yung pag-build ng mga classrooms, di ba? Eh wala sanang problema. Oo, pero dahil dito kay Sara Duterte, nagtalit-silitsi po. Oh, bakit niyo isisisi sa Pangulo? DepEd Secretary ba si Pangulo? Oh, di ba si Sara Duterte noon ay yan yung DepEd Secretary na daming issue niya nung naging DepEd Secretary. Bulok yung laptop, overpriced. Eto na naman, yung classroom, di umano, 22 lang yung nagawa. Ay nako, mga DDS nga naman. Ang galing mambaliktad. Di ba? Galing mambaliktad. Pero kung si Angara lang siguro yung sa simula't-simula pa lang yung naging DepEd Secretary dyan, sana siguro, no? Maganda sana yung kinalabasaran ng education, di napabayaan siguro, di ba? Hindi sana napabayaan. Oh. Pero wala pakinggan nyo. Oh. I felt guilty kasi I felt guilty. Siya man mismo yung umamin yan. Di naman si Ballpoint man yung nag-imbento. Di naman si PBBM yung nag-imbento. Siya mismo yung walang alam. Di ba? Oh. Alam ko ako yung isa ako sa nag-cause ng stress because Totoo, umamin siya. Siya yung isa sa nag-cause ng stress sa mga Pilipino. Diba? Grabe, imagine sa ginawa mo na yan, wala kang ginawa. Wala kang ginawa. Jesus Mariusep. Mabuti alam mo. Mabuti alam mo na wala kang ginawa. Tawa ko dito sa ating pinakamagaling manira na Vice President. Do not come from the education sector. You do not come from the education sector, pero tinanggap mo pa rin yun. Kahit alam mong pagpasok mo dyan, magigilutang ka lang. Pero teka lang, ang tao kasi natututo, di ba? Nung pinasok ka dyan, syempre, dapat meron kang advisor. Diba? O, anong gagawin natin, ganyan. O, dapat advisor ka, tamad ka lang talaga. Kahit, tingnan mo kahit ako yung gawing DepEd Secretary dyan, maniwala kayo sa akin. O, mas mahihigitan ko pa yung ginawa ni Sara Duterte. O, times 10 pa. Bakit po? Kahit wala po akong alam, kukuha po ako ng mga advisors. Ha? Para kung ano yung nararapat gawin dyan sa education, paano paunlarin, para hindi tayo mapag-iwanan. Mag-initiative ka! Huwag kang tatamad-tamad. Diba? Tama naman ako. Si Sara Duterte. Pondo lang, siguro, pondo lang yung habol. Diba? Kaya pumayag, kahit walang alam. Kahit boba siya. Alam niya, boba siya Siya mismo yung umamin. Ay, naku po. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely mag-auto-resign ka na. Auto-resign. On their expertise and all the bilang Vice President. Na? Stakeholders who did the review. Sus Mariusep.
Eh na, at least alam na natin kung bakit 22 classrooms lang yung nagawa. O, dito naman tayo mga pre. Dito naman tayo, bigyan natin to ng reaction, itong kay Bayani. Okay. Pitos pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo nung araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang ang apelido nyo. Lolo nyo, tatay nyo, kapatid nyo, pinsan nyo, kayo ang nagnanakaw. Gustong idamay ni Bayani lahat no? Lolo nyo, pinsan nyo, tatay nyo. Wala namang nakulong. Laloan hanggang ngayon sa gobyerno. Ang kakapal ng mukha. Ang kapal din ng mukha mo. Magpresidente ka na lang kaya. Ako yung #1 basher mo. Ay na, pag wala kang nagawa, ganito. Kung pwede lang sanang, no? Pwede lang sana to eh. Oh. Ikaw yung maging presidente ng Pilipinas, pero magkakaroon tayo ng bitay. Pag hindi mo nagawa yan, bitay agad. Galing nyo lang mambatikos eh. Di nyo nakikita yung totoong problema eh. So, Diyos ko po. Paano? Ako po yung nananawagan sa ating legislative branch ng government, sa ating mataas na kapulungan at sa ating mababang kapulungan ng Kongreso para po matigil na ang pagnanakaw sa kaban ng anong solusyon mo? Maganda, lahat naman tayo ayaw ng mga magnanakaw eh. Pero huwag kang magparatang kung wala kang resibo. Diba? Tsaka kung matapang ka, alam na alam mo eh. Mention mo. Diba? Rap name ka. Pasikat lang ba? Pasikat, parinig lang. Ito ba hindi nakatanggap ng gano'n para lang magparinig? Tanong lang yun. Ayan, ng mga ganid, swapang, makakapalang muka. Urgent po, gumawa kayo ng batas. Kung sino man pong nagtatrabaho sa gobyerno ang magnakaw ng piso hanggang trilyon pesos, bitay ang hatol. Kamatayan. Firing squad, lethal injection, firing... Sa tingin mo papayag si Pulong yan? Sa tingin mo papayag si Sara Duterte yan? Sa tingin mo papayag si Baste niyan? Si Robin Padilla, sa tingin mo papayag yan? Hindi ko naman nasabing magnanakaw si Robin Padilla kasi wala naman siyang isyong ganun. Pero may mga kaibigan siya magnanakaw. Siyempre, ang kaibigan mo, kahit sino naman siguro po, protektahan mo. Hindi ka papayag ngayon dyan sa batas na yan. Diba? Yung mga yan, sa tingin mo papayag yung mga yan. Jesus Mariusip naman. May urgent ka pang nalalaman. Sabihin mo kaya kay Marcoleta yan, para isulong niya yan. Ewan ko lang kung isulong niya yan. Silya Electrica, gawin nyo po yan. Sana po gawin nyo. Kasi yung death penalty, ayaw nyo eh. Dahil kasama doon ang plunder eh. Ngayon, gawin nyo po ngayon yan. Para pong awa nyo na po. Para pong matigil na po ito. Matagal nyo na pong ginagawa ito eh. Pitos pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo nung araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang ang apelido nyo. Ayan, ulit-ulit, si Ramplaka. Sinabi mo na yan kanina. Kulang ba yung script na binigay? Dapat hinabaan yung script, Bayani. Para maganda-ganda yung banat mo ba? Lolo nyo, tatay nyo, Pati na yung pati yung lamok na nakatira sa bahay nila, sali mo na rin. Pati yung lamok nyo, lamok nyo na nakatira sa bahay nyo noon, magnanakaw din yun. Diba? Kasi nakinabang yun sa dugo ng lolo nyo, mga ganon. Basta ewan ko, bakit mainit sa inyo yung, pag sinabing Marcos mainit sa inyo? Diba? Hindi na ba kayo natuto? Na nabulag tayo noon, pinasama yung Marcos. Then nagising tayo sa katotohanan na wala naman pala talaga silang kasalanan. At yung martial law, maganda naman talaga. Masama lang po ang martial law kung ikaw ay lumalabag sa batas ni Marcos Senior. Diba?
naniniwala ako dyan. Pero kung wala ka namang ginagawang masama, ay napakaganda po ng martial law. Sa totoo lang, i-research nyo nga. Huwag ka kayong tatanga-tanga dyan. Pinsan nyo, kayo ang nagnanakaw mula noon hanggang ngayon sa gobyerno. Ang kakapal ng mukha nyo. Oh, sinabi mo na yun kanina. Inulit mo lang yun. Yun lang yung sinabi ni Bayani, ang kakapal na mukha nyo. Lupit ah! Anyway, hindi ko na pababain yung video ito. Maraming salamat po sa suporta sa ating YouTube channel. Pero syempre, bago tayo matapos sa ating video ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan. Salamat po sa inyong suporta mga pre. Syempre may TikTok, may Facebook po tayo. Ayan, salamat po at magtulungan po tayo. Ayan, hanggang dito lang muna yung ating video. Ingat at magandang gabi po sa inyo lahat.